mananampalataya lang dito, yung maniniwala lang dito. Yun ang kanyang dadalhin sa lupang Kanaan. Pakituloy yung 2 36:25. Bakit niya kailangan dalhin niya tayo ron, mga kapatid? Sapagkat ang aking kukunin kayo sa mga bansa at tipisanin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. At ako'y magwiwisik ng malilinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong Diyos-Diyosan lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking alisin ang batong puso sa inyong katawan. Sandali lang. Okay, mga kapatid, ang layunin ng Diyos, bakit kailangan niyang dalhin yung lahat ng mananampalataya, ibig sabihin lahat ng maniniwala sa kanyang pangakong ito na sinasabi sa Biblia. Ano? Para raw upirahan o linisin ang kanilang mga batong puso. Hindi tayo Tagalog. Para raw linisin niya at susunod na ng tuwiran ang Panginoon ang mga tao sa kanyang Diyos. Ibig sabihin ay ano man ang sabihin ng Panginoon ay susunod na sila. Kaya mga kapatid, wala pa tayo may tuturo ngayon na sa mga grupo ay hindi pa nakakasala o hindi pa nagkukulang. Ang naturalista ibig sabihin ng mga tao yun, pag nadala na roon sa lupain yun, sa pangako yun, ay magiging masunurin na sila sa ng gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi na sila magkakasala pag naroon na sila sa tapong yun ng Kanaan. Okay. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyo sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Ako ng Diyos niya. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan at aking patutubuin ang trigo at aking paralamihin at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. At aking paralamihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan ng kagutom sa mga bansa. Kung magkagayoy... Okay, sandali lang. Mga kapatid, may mga bansa pa. May mga bansa pa sa pangakong yan, sa dabong yan, may mga bansa at hindi pa purified yung buong lupa. Kaya nga mga kapatid, huwag nating ipagkamali ang ating pag-unawa nito na i-apply natin ang katotohanan ito, yung pangako nito doon sa New Heaven and Earth. Sa New Heaven and Earth, wala ng bansa, wala ng mga makasalanang hahanap sa Panginoon. Kung magkagayoy inyong maalala ang inyong mga masasamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti at kayo'y mayayamot sa inyong sarili. Para mabilis, nilunod mo na lang sa review na lang nila yun. 33. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa araw na aking nilinisin kayo, sa lahat ninyong kasamaan, aking patatahanin ang mga bayan at ang mga gibang dako ay mga tatayo. At ang lupain na naging sira ay mabubukid na naging sira sa paningin ng lahat ng mga nangagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halaman ng Eden. Mga kapatid, gaya raw ng halaman ng Eden sa 3 verses 6:48. Basahin ninyo, 3 verses 6:48. Itong halaman ng Eden noon ay magiging mas lalong maganda, lalong dakila ang halaman ng Eden na ito na ibabalik ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, ito ay mayroong pangako ang Diyos saan? Doon sa mga taong mananampalataya, doon sa mga taong maniniwala sa pangakong ito na ibibigay ng Panginoon sa kanyang mga tapat na tagasunod. At ang sira at giba at wasak na mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Kung magkabe, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Signature ng Panginoon, firmado ng Panginoon, siya ang nagsalita noon. Hindi David yan ang nagsabi noon, kundi sabi niya, ako ang Panginoon na nagsalita, ako gagawin ito. Kaya huwag niyong ipagkamangan na ang David yan ang pupunta roon. Mga kapatid, gusto mo i-correct yung sinabi kanina ng ating prominent dito na nagsalita na ang sabi niya, kami raw ang pupunta doon, sasakay kami ng eroplano. Wala pong sinasabi ang grupong ito na papunta sa pamagitan ng eroplano, kundi ang pagkakaiba,
bigyan natin ng distinguishing mark, discernment of truth, na mismo ikaw ang dadalhin sa ng Panginoon. Siya ang magdadala sa iyo, hindi ikaw ang bibiyahin ng sarili mong kalakasan at kapangyarihan. Amen. Ang sabi ng Panginoon, pag binasa nyo ang Isaiah 66, 19 and 20, isasakay ka, siya ang bibigay ng milagro sa pamagitan ng mga maliliksing hayop, ng maliliksing kabayo, ng chariot. Isasakay niya ang mga banal doon papunta sa damong yun. Kaya iba yung salitang ako o ikaw ang pupunta, tayo ang pupunta. Hindi nyo ba alam na kayo bakit sinaway ni N.G. White yung mga taong yun, yung mga grupong yun? Hindi ho mga Dominion group yun. Yun na may group inyong papasay ng mga kasaysayan. Hindi na natin mababanggit kung saan mababasa. Kundi may sa panahon ni N.G. White ay mayroong grupong tinatawag na Zionist movement. Zionist movement, mga kapatid, pakinggan niyo mabuti. Kasi akala ninyo, kami yun, hindi ho. Kami mismo, hindi ho nagtuturo ng doktrinang kami ay pupunta sa Jerusalem. Hindi ho. Maling-mali ho yun. Kaya sinaway ni N.G. White yung grupong ito na sabi niya, mali yan ang inyong ginagawang yan, ang inyong paniniwalang yan. Walang maniniwala sa inyo. Kaya hindi nyo kayang itayo ang Jerusalem. Hindi ho yun ang doktrina ng Davidian. Hindi ho yun ang doktrina ng turo ng grupong ito, mga kapatid. Ang turo ay tayo ay dadalhin kusa ng Panginoon. Katulad ni Elias na kung paano siya dinala ng Panginoon sa pamagitan ng chariot, ganun din ang mga banal, ang tunutong mananampalataya ay dadalhin doon sa lupang pangako ng Panginoon. Iba yung ikaw dadalhin, iba yung ikaw ang kusang pupunta doon. Maling-mali yun. Hindi yung magkakontraso, magkaibang kahulugan doon. So mga kapatid, kaya pinupuri ko po yun, hindi yun ang turo ng Davidian. Ng grupong ito na tayo ang pupunta. Hindi yun, mali po. Okay, tuloy natin. Ano ang gagawin ng Panginoon? Anong magiging kalagayan? Ano ang karagdagang pangako ng Panginoon? Karagdagang patuto sa Isaiah 2. Pakibukas. Pakibasa. Isaiah 2 at 13. Tuloy At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol. At lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. At maraming bayan ay magsisiyaon na mga nagsasabi, halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, yung dakong yun, ang gagawin ng sentro ng katotohanan, makikita ng mga palibot sa bansa, ng mga bansa, sabihin ng kanyang kapatid, ng kanyang kapitbahay, taka na, pare, anong tawag nila, pumunta tayo sa dakong yun, para matutunin tayo sa Panginoon, para maligtas din tayo. Yun ang gagawin ng Panginoon. Kaya itatayo niya ang dakong yun, gagawin niya ang halaman ng ilim. Ituloy mo buksan mo na sa 11:16, ang patuloy, para at mangyayari sa araw na yaon na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kus at mula sa Elam at mula sa Sinar at mula sa Amat at mula sa mga pulo ng dagat kasamang Pilipinas. At siya ay maglalagay ng pinakawat-awat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon ng Israel at pipisanin ang mga nangalap na Huda mula sa 4 na sulok ng lupa. Mga kapatid, ang inggit naman ng Ephraim. Tama na. Mga kapatid, 4 na sulok, tanda natin, 4 na sulok ng lupa, ibig sabihin worldwide. Ibig sabihin, pangsalibutan ng alin, ang pagtitipon niya sa kanyang mga anak. Saan? Sa dakong yun. Huwag niyang sabihin na ito'y titipunin ng Panginoon, papuntang natin. Hindi pa po yun. Kaya nga, mayroon ba kung mangyari ang second coming? Basahin natin yung Prophets and King, page 713 and 14. Kita nyo, 5 minutes, mabilis ano. Kaya basahin nyo na lang kung gusto nyo malaman na sinasabi ron, before the second coming of Christ, these promises will be fulfilled. And this will be literally fulfilled. 720 ng Prophets and King. Yun ay literal na magaganap na bago dumating ang ating Panginoon sa second coming, itatatag niya muna
titipunin niya muna ang mga banal, yung mga maniniwala lang. Hindi sinasama rito yung hindi maniniwala. Hindi kasama rito yung hindi maniniwala, mga kapatid. Yung maniniwala lang ang pinangangakwa ng Diyos. Hindi naman siguro kasama yung sinabi ko yun, yung maniniwala, yung mananampalataya, yun ang papangako ng Panginoon. Kaya ang sabi ko nga doon sa ibang mga nakakausap ko, mga kapatid, hindi ka naniniwala ito'y gagawin ng Panginoon? Sabi ko naman, basahin mo isang talata lang na hindi gagawin ang mga pangakong ito na sinabi ng Panginoon sa Biblia ay hindi niya gagawin. Yun lang ang kailangan naman. Isang talata lang sa Biblia prophecy na ang pangakong ito ng Panginoon na dadali niya sa promised land ay hindi niya gagawin. Basahin niya literal po rita, ay wala sila mababasa. Kaya ako'y naniniwala, literal po word for 150% na ito'y pangako ng Diyos, hindi salita ng sinumang tao ito. Kaya ito na isang talata lang, meron pa akong isang dahil mabilis yung oras natin talaga. Okay, ilan pa? Ha? 3 minutes? Okay. Tingnan nyo mga kapatid kung ito ay hindi ng Panginoon, tingnan nyo. Acts 15, 16 and 17. Unaway natin mabuti ito, kaya nga tayo ay binigyan ng unawa ng Panginoon para kailangan maunawa natin yung kanyang mga hiwaga na kailangan ngayon lang natin naririnig. So sabi niya, tingnan nyo after this I will return and build again the tabernacle of David which is falling down. Maliwanag. I will build again the ruin thereof, and I will set it up. That the city of men might seek after the Lord, and all Gentiles upon whom my name is called, said the Lord, who doeth all these things. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ako'y paririto muli. Anong gagawin niya? Itatayo ko muli ang tabernakulo ni David. Bakit ginamit ng salitang muli? Kasi mayroon nang nakatayo ng nakaraan, nawasak na yun. Ano sabi niya? Ako'y muling paririto upang itayo ko muli. Upang pag naitayo ko na ito, hahanapin ng ng mga tao hindi pa nakakilala sa kanya. Ang mga Gentiles, hahanapin, tatanungin, ano ba ang katotohanan? Sila ay maliligtas sa ayon sa ula pag aking pinag-aralan pa ang karagdagang mga katotohanan. Kaya mga kapatid, maliwanag, hindi natin pwedeng apply. Baka sabihin natin, apply natin, ito'y second coming. Mangyari, nakasanayan natin na ang itinuro sa atin mula nung tayo maging Adventist tayo, second coming lang. Wala yung coming of Christ in the temple of to restore the temple of David. Kita niyo yan? Kaya mga kapatid, maliwanag na ito'y sinabi ng Panginoon, ito'y paniniwala lang doon sa maniniwala lang. Ito'y mangyayari sa kanila doon lang sa maniniwala. Subalit sa hindi, ay hindi naman pinipilit ng Panginoon yun na hindi tayo maniwala. Kaya, mga kapatid, ilang minuto pa? Isa pa? Okay. So, kailan mangyayari ito? Kailan mangyayari? Isang, na lang, tama-tama isang Hosea, bukas, Hosea 3, 4, at 5. Kailan mangyayari yun? Bukas? O kailan? Ang sabi dito. Hosea, versikulo 3, 4 at 5. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay magsisitahang maraming araw na walang hari at walang prinsipe. Natupad mga kapatid. At walang hangin at walang haligi at walang epot ang mga tera. Pagkatapos ay manunumbalik ang mga anak ni Israel at hahanapin ang Panginoon nilang Diyos at si David ng kanilang hari at paparitong may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Sabi dito, in the latter days. Kaya walang ibang tinutukoy at tinuturo ng Panginoon kung kailan magaganap yung pagtatayo niya ito ng kingdom sa promised land, in the latter days. Kaya kami, yan po ang aming paniniwala, kaya siguro magtataka tayo, bakit tinawagan kami, tinagurian kami labi niyan? Hindi na natin dapat itago-tago Kahit na yung tago talagang alam niyo kung sino kami. Dahil naniniwala kami na ang Panginoon ay itatayo niyo muli, ang alin? Ang tabernakulo ni David. Thank you. Hello, brother. Magkatanong lang po ako kagaya ng kanina. Apo, ang sinabi niyo po. Sabi niyo kanina kasi, mali yung sinabi ko na nasakay kayo na aeroplano.
para makarating. So, ibig sabihin, wala na kayong visa na atupakin, wala na kayong gastos na ticket. Pagkalakasan bro, Dahil wala nang ticket, wala nang visa na atupakin papunta sa Jerusalem dahil Diyos ang magdadala at ang sasakyan nyo ay chariots. Ang question ko po dito, brother, ito po ba ay salita lamang ninyo o may mababasa ka kay Mrs. White sa kanyang sulat? yung sasakyan, Na itong mga Davidians ay susunduin ni Kristo. susunduin ni Kristo mula sa apat na lupa, sulok ng lupa at sasakay kayo ng chariots papunta sa Palestina. Pero ba sinabi si Mrs. White? Kay Mrs. White po. Mrs. White ang tanong ko eh. Hindi, ang usapan Alam naman niyo natin kay Mrs. White, yung Bible naman meron na. Yan, ibig sabihin, Wala sa both of Bible. them. Tama po, both of them. So ibig sabihin, both of them may sinasabi tungkol doon. Hindi yung ibig sabihin. Kung hindi mababasa sa Biblia, sa prophecy. Kung hindi sa prophecy, sa Biblia. Ibig sabihin, basta yung dalawang yun yung ginagamit. So ibig sabihin, inaamin yung wala ito sa sulat ni Mrs. White. Hindi ko sinasabi ganun. Kasi meron po. Basta ang sinasabi dito sa Biblia, Pero meron kay Mrs. naniniwala tayo na ang Biblia ay kasama. Okay. Basta sa Biblia kung babasahin sa inyo. Pero wala bang mababasa sa sulat ni Mrs. White na kayo ihahatid, ang Davidians ihahatid ng chariots papunta sa Jerusalem? Dahil nakasulat na nga sa Biblia eh. Nakasulat na nga sa Biblia, kaya doon kami naniniwala na nakasulat na sa Biblia. Kaya Ano nakasulat? sa practice, Basahin natin. wala mababasang sinabi ni Ricky White na dadalhin sa Roga. Wala. Wala. Wala na. Sa mga tuwing, Sabihin, papasahin natin sa Biblia. okay, sa mga tuwing, hindi alam ni Mrs. White yung Sinasabi niya. paniniwala ninyo. Ay, hindi ganun, hindi ganun. Okay. Tanong nyo lang, dito lang sa... Okay, pasahin natin ano. Mga kapatid, huwag mo nang ingay. Pasahin natin. Okay, hindi na babasahin. Hindi, papasahin natin. Tingnan. Basa. Ang tanong naman ni Brother Ronald po, i-stop Isaiah 66. stop po. Ang tanong po ay kung may mababasa kay Mrs. White, ay walang mabasa, hindi na hinihingi ni Brother Ronald na basahin pa sa Bible. Kasi ang sabi niya, dito sa SOP, ano? Okay, sunod. Ano? Hindi sa ayaw malaman sa Biblia. Kasi sinasabi niyo na kayo sumusunod kay Mrs. White. Eh, malay ko kung sariling interpretasyon niyo lang yan. Mahirap po kasi. Ngayon, ito, next question po. Next question. Opo. Next question po, ha? Yung po bang binabanggit na sinasabi niyong kaharian bago ang second coming? Sabi niyo doon ay may peace and security, ano? Even yung mga animals magkakasundo lang. Ang Diyos ang may sabi niya. So even yung mga sabi, doon ba natupad yung sinasabi sa Isaiah 11 na ang mga leon ay tatangang kasama ng mga... Mga bata, Tama, Sabi ng tama. Panginoon, sabi ni Kristo. So ibig sabihin, before second coming, ay magkasama-sama ang mga animals, hindi na magiging mapangis. Tama yun, tama. So yung mababasa sa sulat ni Mrs. White na ito ay before second coming. Tama. Ang gandang tanong. Gandang tanong. Dahil pangako yun, di ba? before second Good coming ha. question. Kasamang ano. In every part of the world, in every part of the earth, Prophets and Kings, page 713 and 14. Sabi dito, no? Dahil ang mga kapatid, elaborate muna natin ng kaunti. Ang pinag-usapan dito ay, no? Dahil pangako na dadalhin ng Panginoon ang mga banal. So, dahil ito ay hindi natupad ng Israel of old, kaya ang sabi niya, sa huling panahon ay kanyang tutuparin ang mga bagay na ito. Papasarin ko muna itong 713. That which God's purpose to do for the world through Israel, the chosen nation, He will finally accomplish through His church on earth today. Today. Kailan niya gagawin? Dahil hindi nga natupad ng Israel of old, yung pangakong ito, na sila'y magmamana ng kaharian ng promised land, hindi nila natupad dahil sa kanilang katigasan ng ulo. So, sabi niya, kailan niya gagawin ng Panginoon? Ay, sabi niya, kanyang tutuparin ito through His church on earth today. Yan ang sabi niya. 714, sabi niya, in every part of the earth, men and women are responding to the heaven-sent message which John the Revelator prophesied would be proclaimed prior to the second coming of Christ.
fear God and give glory to Him, give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Mga kapatid, elaborate lang natin ng kaunti na itong sinasabing to be fulfilled before His second coming ay walang iba. Kapag pinag-aralan natin ang buong series study, ito'y tumutukoy sa promised land o sa kingdom. Hindi po kasi nasagot yung tanong ko. May binanggit po ba dyan sa binasa niyo ngayon na quotation ng Isaiah 11? Isaiah 11? Yan, sa binasa niyo. Kasi ang tinatanong ko sa inyo, yung fulfillment ng Isaiah 11 na magkakasundo na yung mga hayop, peaceful before the second coming. Ito ang sasagot ko sa iyo. So, inaamin niyo wala dyan sa binasa niyo yun. Ganito, kaya inilaborate ko muna mga kapatid. Ang pag-aaral natin, di ba, kung ating susundin ang series study, di ba, tayo kung nangangaral sa labas, ganun din ang sasabihin natin. Ipapaliwanag muna natin, kasi kung hangin ka ng litra por litra, sasabihin naman, ganito din ang sasabihin natin, di ba? Okay, ang pag-aaral natin ng katotohanan na yun, sabi sa Isaiah 27, 13, pulot dito, pulot doon, kaya nga, inuugnay natin yung mga talaka. Wala dito, wala sa... So, wala kayong mababasa sa sulat, wala kayong mababasa din, inaamin nyo na wala kayong mababasa sa commentary o sulat ni Mrs. White na sinasabi niya sa Isaiah 11 matutupad before the second coming. Inaamin nyo wala kayong mababasa. Hindi ganun ang sistema. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nag-aral tayo ng talagang series study, doon natin makikita na yun pala, yun din ang tinuturo ni Ricky White. Kasi mababasa naman natin yun sa 18 message na review nila, na dala nila George and Wagner na mga mensahe. Doon natin mababasa yun. Na, nasabi doon, mayroon kayong dala doon, Brandis, yung kung tinanggap sana ng General Conference ng ating leadership ang mensahe about kingdom and the Christ of righteousness, sabi sa 18 message, ay 2 years after, nasa kingdom na angalin ang bayan ng Diyos. Okay, thank you po, Brad. Next question ko po, kasi nabanggit niyo kanina, yung bato, kasi itong paksa natin yung bato, sabi niyo, itong bato ay kaharian ni Cristo. Pakipaniwalag po sa amin kung ano itong tinutukoy yung kaharian ni Cristo. Is it the kingdom of grace or kingdom of glory? Okay, basahin natin. Yung bato, sa tumama, before the second coming, no? Before the second coming. Oo. Okay, kaharian ni Cristo before second coming. Is it kingdom of grace or kingdom of glory? Okay. Ito, sabi rito. Basahin natin. Okay? Kingdom of grace. Kingdom of glory. Basahin natin dito sa Revelation 234. Sabi rito, 234 na yun. 242. Okay, 234. As the message of Christ's first advent, pakinggan nyo, as the message of Christ's first advent announced the kingdom of His grace. Yan. Unang mensahe niya, nung siya pumarito sa una, ay ano kanyang gustong itatak sa tao? Yung kanyang kingdom of grace. Or the kingdom of grace. Ngayon. So, the message of His second advent announces His kingdom of His glory. Announces His kingdom of His glory. Ibig sabihin, pagparito niya, ayun, ihahayag niya na yung kanyang kalwalatian. Pagparito niya sa second coming. Pero, binasa natin kanina, bago mangyari ang second coming, ay yung kingdom of glory mo nandito sa lupa, ay kanyang itatayo. True. Anong pakitulong nga sa akin yung sinabi niya? Okay, as the message of Christ's first advent announced the kingdom of His grace, tama naman po yan. So the message of His second advent announces the kingdom of glory. Hindi po ba maliwanag na sinasabi dyan na yung second advent yun din ang second coming? Ay, hindi yan eh. Sa mga tuwid, yung kingdom of glory, hindi siya before second coming. Ganito. Kailangan ito. Tama, hindi yun ang ibig sabihin na wala nang, hindi ibig sabihin, hindi ko binasa ito, ibig sabihin wala nang kingdom, wala nang restoration of the kingdom. Hindi yun ang ibig sabihin. Kundi, ang tanong nyo kanina, ang tanong ko kasi, sabi yung kingdom of glory before second coming. And dyan sa pinasa nyo mismo, second coming is the kingdom of glory. Kaya kung binasa ito, gusto ko lang diin sa... Hindi nyo ba tinatanggap na second coming yan? Hindi ganun, hindi natanggap ng definition sa second coming. Pero kaya kung binasa ito, ibig sabihin, Father Ronald, nang ibig sabihin,
ang grace ay na-establish na. Ang inantay ngayon natin, Wala naman sinabing grace na in-establish niya. Okay. Ang maliwanag sabi niya, ulitin natin, no? As the message of Christ first advent, ito yung buhay niya sa lupa, announce the kingdom of grace yun. So hindi ito yung before second coming, ang tawag ng kingdom of grace. And the message of His second advent, o yung second coming, announces the kingdom of glory. walang problema So, ngayon. ibig sabihin, yung kingdom of glory, hindi pwedeng mangyari before second coming. Dahil ang second coming, that is the kingdom of glory. Yun mismo. Tama yun. Pero, babalik na. Ituturo kita ulit ngayon. Ituturo ulit kita ngayon sa Mount of Blessings 100 na binasa rin ng mga. tayo mag-stop kasi soft na dapat yung usapan natin. Alam nyo, kaya nga sinabi ko sa iyo, ang pagkuha ng doktrina, pagkukulika ng katotohanan, bago natin, ang sabi ni Isaias, pulot dito, pulot doon, kaya nga ito isa lang sa pinulot natin. Isa lang ito sa binasa natin, pero ang maraming pangako ng So, Diyos, hindi mo Biblia. pero tinatanggap niya yan. Second coming, kingdom of glory. Hindi naman natin tinatanggihan yan eh. Okay, okay, next. Pero papanin mo na walang kingdom na itatayo dito before second coming, hindi gano'n ang aming Kasi maliwanag yan, kumukontra sa turo niya. Okay. Kasi ang turo natin, Next question po. ang turo natin, bilang Adventist, ang turo natin, may second coming lang, wala na. Yun na nga, kaya lang, ang problema sa atin, Hindi wala namin doktrina. ang problema ko kasi sa atin, Ganon. explanation na yan, ini-explain pa natin. Eh, wala yun. Ngayon, next question po ko sa inyo, brother. Kung yung sinasabi nyo ng kingdom of God is kingdom of glory yun, before second coming, hindi ba sinasabi sa Bible sa 1 Corinthians 15 na walang laman ng dugo na magmamana ng kaharian ng Diyos? Kayo ba pag napunta kayo sa Jerusalem, laman ng dugo pa rin kayo? Yun ay, ang Diyos ang gagawa nun. Hindi pwede natin, sa amin, hindi namin tinatanggihan yun. Bahala ng Panginoon kung anong gagawin niya. Kasi, bakit? Ang mahalaga, ako'y kami naniniwala na dadalhin kami doon. Yung mga naniniwala, dadalhin doon. Pero, yung about second coming, ibang pag-aaral yun. Talagang pagka-second coming na, hindi ka talaga aakyat ng walang manamit o ano man. Ang sabi ko, Babaguhin yun. ang sabi kasi sa... Ayun eh. Hindi yung ipapaksayo. Sabi sa unang Korinto 15:50, Kung tama yun, alam natin yun. walang laman at dugo na magmamana ng kaharian ng Diyos. Tama yun. Pero, ang gusto ko sagutin sa iyo, Ngayon, kailan ba ang pagbabago ng katawan na laman at dugo para makapasok ang kaharian ng Diyos? Para sa kaharian. ano ba ako? Bagong second coming, ibig sabihin na bago na inyong laman at dugo, na glorified na before the second Hindi mo coming. na yun. Hindi mo na yun, ano? Ganito, makinig tayo mabuti. Dito sa pagdadala ng ating Panginoon sa Promised Land, hindi pa aalisin yung laman at dugo doon. May laman at dugo ka pa. Tulad nito, mararamdaman mo. Pero, ibig sabihin nun, magiging glorious na, magiging masunurita na ang iyong naturalisa ay inalis na ng Panginoon. Aalisin yung naturalisa mo. Alisin. Pero sa pagbabalik ng ating Panginoon sa second coming, doon pa ang oras na babaguhin niya ng twinkling of an eye. Ibang events kasi yun, ibang panahon mga kapatid. So, ibig sabihin, 2 beses babaguhin yung katawan niyo. Natura. Okay. Kung yung una yung katawan ay binago na, ano pang babaguhin ng di mo perfect yun? Ano pa babaguhin ko? Kasi kung yung unang kapipan nyo binago, perfect na, bakit pa babaguhin? Bakit? Bakit ako naman ang tanong ko sa balikong tanong? Hindi, ganito. Okay. Ako, sige, sagot isa. Magre-reklamo tayo. Yun ang gusto ng Panginoon eh. O yan ang sagot ko sa'yo. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Hindi ko sabihin ng Panginoon siguro hindi na kontento sa ulan yung pagbabago. Hindi, kasi pagka ang Panginoon nagbago, isang beses lang yan. Kasi siyempre perfect God niya, di ba? Pag binago ka niya, isang beses lang. Pero sa inyo dumalabas 2 beses yung binago. Meron. Ngayon, ito po ang susunod ko na question. Ito yung question din naman na saan po ninyo, meron po kasi kayong babanggit kanina. Tatanong nyo lang sa sinabi nyo, no? Yung sinabi nyo kanina, yung sabi nyo kasi, lumalabas sa inyong pagtuturo na yung Jerusalem, doon titipunin. Yung bang Jerusalem na tinutukoy doon, yung bang Jerusalem na literal dito sa lupa, na doon, yun ang mamanahin ng mga banal. Okay. Diyos ang may sabi. Okay.
So, ibig sabihin, kinokontra po natin yung sinabi ni Kristo na darating ang panahon sa Juan 4:22 hanggang 24 na ang tunay na mananamba ay hindi na pupunta sa Jerusalem, kundi sasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Eh, ba't inyo hindi pa sa Espiritu kung kailangan pa kayo pupunta sa Jerusalem? Sabi ni Kristo, darating panahon na ang tunay na mananamba, hindi na pupunta sa Jerusalem para sumamba. Ano ba mo? Ulitin mo nga. Hindi namin mo hukutin. Sige, hindi naman nakuha ko na yun. Ulit tayo. Okay, ito ulitin ko yung tanong. Ito, sinasamba ninyo, hindi nyo nakikilala. Sinasamba na ninyo ang nakikilala. Sinabi sa kanila nito sa 21, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Ang Diyos ay Espiritu, hindi sambahin nyo siya sa Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin, hindi na importante yung location kung saan pupunta kahit sa Jerusalem. Bakit sa inyo parang kinokontra niyo sinabi ni Cristo? Wala ang kontra doon, brother. Lahat ng sinasabi ng Biblia, pinaniniwala natin yun. Kaya lang, pagka nagkamali tayo ng application sa mga panahon, at saka mga lugar, ay yun na, parang pag minix natin yung panahon noon, nang nag-uusap sila ng kanilang halagan, ay pagka gano'n i-mix natin dito sa restoration of the kingdom, ay talagang maliligaw na tayo. Makukonfuse tayo, ibig sabihin. Hindi ka So, ibig sabihin ng sinabi ni Cristo, pangyayari yun, iba ang panahon yun, iba rin ito kasi sapagkat yun ay nag-usap sila noon, mga panahon yun, hindi ba latter race yun? Pero ito ngayon, ay latter race yung ating pinag-usapan. tama po yun. Nag-uusap sila noon. Pagkain na nga yung mga kausap niya ngayon. ang sinasabi ko yung nilalaman ng pinag-usapan nila. Yeah. Ang sinabi ni Cristo na ang darating ang panahon, ibig sabihin future yun, na ang tunay na mananamba, hindi na pupunta sa Jerusalem para sambahin ng Diyos. Dahil ang Diyos Ama, sasambahin ng tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Eh bakit nire-require pa ninyo pumunta sa Jerusalem samantalang sabi ni Cristo, hindi na doon pupunta? Siya may sabi nun eh. Sa Ezekiel 36, siya may sabi nun. So kinontra niya sa sarili niya. Ako hindi niya sinagot yung tanong, kinontra niya lang yung sinabi ni Cristo. Okay, sige, anyway, respect ko na po yung sinagot niya. Hindi niya sinagot. Hindi lahat na yung sagot na yung mga panahon Okay, sige, okay na yan. Okay na yun. Ako naman ang magkasalita na. It's my turn to balba. Salamat po, brother. Thank you. Patay mo na, nag-i-start pa. Huwag mo nag-start, ha? 20 minutes. Okay, maraming salamat po. Nag-bless po ba kayo sa usapan natin? Yes. Okay, so kung kayo po ay nais nyo palapak, okay lang. Mga kapatid natin na kung hindi, okay lang din. Nawa, may po tayo rito, may respect po tayo dito sa church. Well, ito ngayon yung tinatawag nating rebuttal, so wala po akong ibang sasabihin, kundi yung mga criticism na nakita ko, hindi criticism na walang basis, kundi may basis. Yung pong sinasabi ko kanina na doktrina, na duty na pumunta sa Jerusalem, hindi lang tumutukoy ito doon sa mga panahon ni Mrs. White na nakita niya na talagang gustong i-restore ang Jerusalem. In fact, yun ang mga Zionists na tinatawag na pagkiti brother. Ang mga Zionists gusto nilang i-restore ang old Jerusalem. Alam niyo ba na ang belief na yan hanggang ngayon ay pinaniniwalaan kahit hindi ng mga kapatid natin na narito, kundi maging ng mga evangelical, yung mga tinatawag na dispensationalists. Naniniwala sila may pagkakaiba ang Jews and ang plano ng Panginoon sa mundo at sa church. Pero ang point ko ngayon na gusto kong parating sa inyo, si Mrs. White, nakita niya na itong mga taong magtuturo na kasi na sa Jerusalem ay false. Kahit na anong anyo pa yan through the form of the Biblian or through the form of the Zionists. Ngayon, ang importante po ay ito. Kung wala po sanang
Kung wala po sanang babangon na isang propetang nagpakilalang self-proclaim na si Victor Hotep, hindi sana magkakaroon ng ganitong problema. Ang kanilang kinikilala si Victor Hotep, actually mga kapatid, para sa inyong information, lalo na yung mga ngayon ito narinig, ay siya po ay napatunayan na ng ating leaders or general conference at ng ating mga scholars na isa siyang false prophet. Kaya kung false prophet siya, ibig sabihin, hindi siya dapat itulan o ipantay man lang kay Mrs. White. Ni ang kanyang sulat man ay gamitin para magbuod ng doktrina. Kung napapansin po ninyo, marami akong tanong kanina sa kanila na tinatanong ko kung mababasa ko yung mga sinasabi nila kay Mrs. White, katulad yung chariot. Hindi po mababasa yun kay Mrs. White. Mababasa nila doon sa kanilang false prophet, sa kanilang interpretation. Bakit po natin nasabi? Ito po, sabi dito ng isang reference na aking dala sa ating encyclopedia. Nung namatay si Victor Hotep noong 1955, yung kanilang leader na self-proclaimed prophet, sabi dito, Hotep appointed his wife to lead his flock until the Lord should choose another prophet to take charge of it. So pinili daw niya successor yung kanyang asawa, itong si Victor Hotep. Ngayon, immediately after Hotep's death, the Shepherd's Rod party began to break up into a splinter group. Nagkawatak-watak na sila. Bakit? Sabi rito, the main body under Mrs. Hotep's leadership announced in print to the public that the prophetic period of 1,260 days foretold in Revelation 11 would end on April 22, 1959. So itong kanilang leader, merong prophecy na ito daw tinatawag na 1,260 days ay magtatapos ng April 22, 1959. Ano daw ang mangyayari noong April 22, 1959? That day, God would intervene in remarkable manner in Palestine to clear out both the Jews and the Arabs for the establishment of the Davidic kingdom in that country. So, yung narinig nyo na in-explain nila dito na itatatag yung Davidic kingdom sa country ng Palestina, sa Jerusalem, doktrina ito ng kanilang leader. Specifically, si Mrs. Hotep na naglagay pa ng petsa April 22, 1959. Na ang Diyos daw ay makikialam at para maitatag ang Davidic kingdom in that country. Kaya tinawag silang Davidian. Pero ano nangyari? Ano nangyari? When the day passed uneventfully, most of the people disappointed, confused, and embarrassed scattered slowly from Waco to begin life anew elsewhere as best they could. Hindi nangyari. Walang nangyari. Sa Palestine, nagkawatak-watak. So, kung sila'y nagkawatak-watak, ibig sabihin, yung sinabi ng kanilang self-proclaimed prophet at leaders, hindi totoo. Bakit? Pinapangaral palita. Ito pala ay bunga ng isang false prophecy. Yung pagtuturo ng Davidic kingdom ay itatatag sa Jerusalem. Bunga ito ng false prophecy. Ngayon, ang maganda po, yung ibang nagkawatak-watak, some return to the SDA Church. So, ibig sabihin, in-accept pa sila. Kaya kung dito sa pag-usap na ito, na-realize nyo, mali pala kami. You are welcome sa ating church. Pag ayaw tanggapin. Yung iba naman, some lost faith in the Bible and straight off, naging makasalimutan. Sana huwag po mauwi sa gano'n. Kaya po noong December 12, 1961, sa sobrang sama ng loob ng kanilang mga leaders na hindi natupad yung kanilang prophecy na matatayo ang Davidic kingdom sa Palestine, Mrs. Hotep and her associate leaders frankly and publicly acknowledged in print, nag-imprenta noong December 12, 1961 and January 16, 1962 that the Shepherd's Rod Party and its peculiar teachings were not sound. Dineklara niya noong 1962. Inaamin na namin na ang Shepherd's Rod Party at ang mga turo nito ay puro mali. Ano ba? Finally, on March 11, 1962, ito maganda, noong March 11, 1962, they resigned, yung mga leaders nila nagsipag-resign na. Declared, ano pa dineklara? That the Davidian Association dissolved.
And they closed their Mount Carmel Center and put the property up for sale. So having done this, they scattered. Pero yung mga leaders nila, umamin na false prophecy, yung Shepherd's Run na gawa ni Victor Hotep, mali-mali, at nag-announce na in print, nagbigay pa sila ng copy sa ating mga scholars, sa ating mga leaders sa Amerika, na sabi gano'n, inaamin namin na ito isang, kaya noong March 11, 1962, nag-resign, dineklara ang The Biblian Association dissolved na. Bakit meron pa? Hindi nila alam. Kasi ang sabi dito, haven't done this, they scattered. They scattered. Nagsipagkalat-kalat. Kaya umabot dito. Kaya lang ang problema, parang hindi sa... Dapat tayo, pag kami pagkakamali, matuto na tayo. Pag nagkamali. Yung palang mga leaders natin, inadmit na mali yung turo na gano'n na meron pang Davidic Kingdom, ay tatayo, huwag na natin i-visit. Kasi unang-una, ina-admit nila na itong kanilang tinatawag na Brother Victor Hotep is a false prophet. In fact, marami po akong file dito na nagpapatunay na kinukontra niya ng word for word silang sinasabi ng Spirit of Prophecy ni Mrs. White. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit dito sa ating pag-uusap at sharing ngayon, ay may mga binabasa ako na kumukontra sa kanila na sinabi ni Mrs. White. For example, yung tinanong ko sa kanya kanina, doon sa yung sa prophecy tungkol sa Isaiah 11. Sabi nila, yung prophecy sa Isaiah 11, na kung saan lahat ng mga hayop magkakaroon ng kapayapaan, hindi na magkakagatan, hindi na sila magiging mabangis, kundi sila ay magsasama-sama, ang mga sanggol ay magsisipaghawak ng mga ahas, di ba? Para sa kanila po, mga kapatid, sa mga David dyan, ito po'y magaganap bago second coming. Tandaan nyo, ha? Bago second coming. Magkakaroon ng kapayapaan ang leon at ang mga... Now, ito po, no? Kaya ko kanina, tanong kanina, ito sincere naman ako, hindi para nagpapaliyaw. Hinahanapan ko na sagot. Kasi ako wala ko nabasa sa sinabi ni Jesus White na yung Isaiah 11 refers to that time before the second coming. May nabasa ako sa sinabi ni Mrs. White very clear na ang mangyayari lang yon pagka dumating na si Kristo sa kanyang glory with His Father and angels. Second coming. Meron ba? Meron. Ito, babasahin ko. Sa Great Controversy, page 359. And I hope makatulong po ito, mabuksan ang isip natin. Kasi definite, sinagutan nila, hindi ito second coming, yung 11.9. Pero kung may mabasa tayo kay Mrs. White na this refers at mangyayari sa second coming, obviously, mali na tayo. Diba? Obviously, mali na kayo na sabihin yung hindi ito second coming. Ganun lang naman yun Sa law of non-contradiction, hindi pwede ang isang bagay ay tama and at the same time mali. Isa dyan mali, isa dyan tama. So sila, sabi nila, Isaiah 11.9, before second coming. Si Mrs. White, sabi ni Mrs. White, on the second coming. Sino ngayon ang tama? Of course, si Mrs. White. Eto, sa Great Controversy, page 359. When Jesus comes in the glory of His Father with the holy angels, the dead believers shall rise first. May pagkabuhay. 1 Thessalonians 4.16, 1 Corinthians 13.2, 15.32, ginamit. This is what we Christians call the first resurrection. Then, the animal kingdom shall change its nature. Isaiah 11:6-9, and be subdued unto Jesus. Yes. Ito hinahanap ko. Ang binabasa ko, hinahanap ko sa kanila. Kasi mahirap. Pwede silang gumamit ng sulat ni Mrs. White, puputulin. Tapos interpretasyon ni Victor Hotep, kunwari, babasa sa Biblia, ito says tama. Kaso ang kanilang doktrina, galing sa takting-takting turo Kaya po, tinatanong ko siya, pero pag sinabi si Mrs. White na yung Isaiah 11:6-9 na pagkakapayapaan ng mga hayop before second coming, wala naman sila mabasa. Kaya wala sila mabasa kasi wala talaga. Pero ngayon, ito, Great Controversy, popular book ni Mrs. White. Lahat kayo meron dito. Kay Davidian ka, kay Adventist, page 359, uulitin ko, when Jesus comes in the glory of His Father, with the holy angels, the dead believers shall rise first. 1 Thessalonians 4:16, 1 Corinthians 15:32, this is what we Christians call the first resurrection.
Then the animal kingdom shall change its nature, Isaiah 11:6-9, and be subdued to Jesus. Hindi pa ba maliwanag sa inyo, mga kapatid? Liwanag, nilalabo lang. Kailangan ko pa bang i-explain yan? Ayaw nila. This is self-explanatory. Maliban na lang kung talagang nabigla tayo at hindi agad-agad natin ma-accepto dahil tayo rin pinanindigan na natin, nakala natin, tama tayo, may pride ka. Pwede mo sabihin, tama yan, pero ganito nga, nagusot ka. Pero speak to your heart. The Holy Spirit is talking to your heart. Are you honest with the truth? Yeah. Bakit bang katotohanan? Ang katotohanan hindi pwede magpagkahan. Hindi pwedeng balukutin. Hindi pwedeng malukutin. Lalo na pagka-spirit of prophecy ang pinag-usapan. So wala na tayong papaniwalag pa nito. Kung tutusin sa binasa natin kanina, nung tinatanong ko si brother, sabi niya, the message of the first advent refers to the kingdom of grace. Correct. And the message of the second advent refers to the kingdom of glory. Amen. I don't think, hindi ko na kailangan pa na ipaliwanag ito. Self-explanatory. Hindi mo na kailangan magpalusot. And I hope, and I pray, na itong message nito ay matandaan natin. Ngayon, ano pa yung mga gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid? Nabanggit na natin ang kanilang organization, kasi may nabanggit sila kanina, brothers and sisters, kasi rebattle time ko ito, na sila daw ay hindi offshoot. Kaya daw, parang nasaktan sila dahil sila binaban sa church. And I think, kahit mahal ko kayo sa katabigan, kailangan kayo iban sa church. Disiplina ng Panginoon yan. Biblical, na sino mang nagsasabing siya yung kapatid, pero nagdadala ng ibang aral, dapat na itakwil. Buti nga, binaban lang kayo. Dapat na itiwanan eh. Alam niyo kung bakit? Eto, ang claim nila, they not belong to other new organization. They do not belong to new offshoot. Anong sabi dito ng kanilang mga babasahin? Sabi ni Mrs. White sa Last Day Events, page 55, we cannot step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. Hindi tayo kailangan bumuo at pumasok sa panibagong organization sapagkat ito'y nangangahulugan ng pagtalikod, apostasya. Now, meron bang patutuon tayo na si Mrs. White against din siya sa mga bagong doktrina? Sabi ni Mrs. White sa Testimonies, Volume 5, sabi niya, there are thousands temptation in disguise prepared for those who hear, who have the light of truth. Ano? Ang tawag ni Mrs. White, temptation in disguise na nagsasabi sila'y nakakita ng liwanag ng katotohanan. And the only safety for us is to receiving no new doctrines. And before naman dumito si Victor Monte, wala naman ganyan turo eh. Noong mga 1920s, wala naman ganyan turo ng tinatanggap ang Adventist eh. Receiving no new doctrines, no new interpretation of the Scriptures. Ngayon, sabi ni Mrs. White, wala nang ibang organization. At sabi nila, hindi sila offshoot. Alam niyo, sinasabi lang nila yan para tanggapin natin sila. Kasi alam niyo kung bakit? Para sabi ni Victor Hotep sa kanyang statement, huwag kayong umalis sa Seventh-day Adventist. Manatili kayo. Bakit? Bakit? Para pagka dumating na yung tinatawag na time of slaughter sa Ezekiel 9, pag pinatay ng mga Adventist, yung kanilang properties, mapapasa atin. Kanilang mga ari-arian, denomination, mapapasa atin. Ngayon, kaya po, meron tayong mapasahin yan. Mapasahin natin yan. Pag nabasa, babalik na siya. Pagka nabasa, pag nabasa, babalik. Dapat narinig natin sa kanila yan. Pag nabasa kayo, babalik kayo. Brad, pwede bang sabihin mo sa camera yan? Pag nabasa ko yan, babalik kayo. Damo, Pag nabasa ko yan, babalik kayo, ha? Ano? Call ba kayo? Pag nabasa, babalik? yes. Ito, call na to isa. Bibidyoin ko. Yung mismong sinabi ni Boy. Yes! Yes! Brad, humarap ka sa camera para makuha naman. Yan. Patay mo na yung oras. Patay mo na yung oras. Jonas. Maganda to. Ito yung honest. Patay mo na yung oras. Bunga. Tanungin mo itong mga kasama mo kung may alam sila. Baka sabihin nila may mabasa.
Okay, ito. Ito yung babalik, oh. Siya yung babalik pag nabasa. Yan. Ito. Ito po. Sa book, ito yung libro. Ito yung libro. The History and Teachings. Ayan, ayan. Pinatay natin yung oras. Kasi May kontrata. kayo din patay yung oras kanina. Patay din yung oras kayo na. Sige, basahin naman. Kasi ganito yan eh. Yung mag-request ng basa, yung kasi basa yun yung kapatid. Para mabasa lang yung sinasabi ni Brother Ronald. Katotohanan Kasi tayo. naman wala tayo sa cross-examination, di ba? Kasi sabi niya, basahin mo kung may mabasa ka. May babasahin. Kasi habang pagbasa, para patunayan yung sinasabi niya na dokumentado yun. Kaya pagbasa, atay mo ng oras sapagkat sinasagot yung tanong natin kapatid. Oh? Yun ay dapat hindi ka mangyari. Kasi sagot kanina pa eh. Kasalanan ng Dapat kasama hindi kayo sasagot na mga audience. Dapat Pagka panahon ng presentation, walang pagtatanong, walang sasagot yan dahil oras niya yun. Walang pwedeng pipigil doon, hindi pwedeng patay. Huwag na pabasa kasi. Nakapix yun. So kung pinapabasa. mayroon kayong ipababasa, hintayin nyo sa panahon na ano siya. Pinababasa niya eh. Okay, sige mga kapatid. Hindi mo lang natin babasahin dyan. Kapatid, hindi natin babasahin. Tuloy. Sige, tayo ng tuloy. Hindi, babasahin pa rin niya. Okay. Mamaya, babasahin natin. Para makita mo kung anong hidden agenda talaga ng mga Davidians. Ngayon, sasabihin nila kasi hindi kami option para tanggapin natin. Pero alam po ninyo, si Victor Houghton mismo na kanilang leader ay nagsabi na sila ay option. Dito sa The Leviticus of the Davidian Seventh-day Adventist, page 12. Pakinggan nyo. The Davidians are an offshoot from the decadent Seventh-day Adventism. Kailangan pa ba ipaliwanag to? I don't care. So, ibig sabihin, may karapatan lang talaga ang leadership na hindi kayo tanggapin. Hindi dahil lang sa aral ninyo na akala niyo tama. Kaya po, babalik po ako sa ating topic. Ilang minutes po ba ako ba? 4 minutes, okay. Kung mapapansin nyo sa aking presentation na hindi mo nila i-review yung aking mga sinabi. Unang-una, na sa Old Testament and New Testament biblical writers, ang pananaw ng mga apostol, ang pananaw ni Cristo, ang bato na pinoportray sa Old Testament kasama ng Daniel refers to him and his kingdom power. Number 2, hindi nila sinagot yung meaning na the latter end of the days, no? Na sa Hebrew ay ginamit natin yung term, it's a technical term for the end of the world. Number 3 na hindi nila sinagot is yung parallel ng Daniel 2 sa parallelism sa Daniel chapter 7. Na para maunawaan mo yung bato sa Daniel 2, kailangan pumunta ka sa mga parallel passages ng prophecy ni Daniel, sapagkat ang Daniel 2 and Daniel 7 ay parallel prophecy. Napagkat hindi naman pagkakasunod-sunod, kung ano yung umpisa, yun din ang wakas. Kaya kung ang umpisa ng Daniel 2 is Babylon, ang wakas po ng Daniel 2 must be the eternal kingdom of God coming from heaven to earth. No? Hindi po pwede na sa Daniel 7, ang simula ng vision ni Daniel ay the first one, Babylon, and then nagtapos sa kingdom of God, tapos pagdating sa Daniel 2, Babylon din, nagtapos sa church, the Davidian church pa, na offshoot sa Seventh-day Adventist. Which is very, very arbitrary in interpretation. Pag sinabing arbitrary, buha ka dito ng interpretation, buha ka lang para makapagtayo ka ng church. And ayoko na, ito ang, hindi ko naman sinasabi na itong motibo nila. Alam ko sincere yung mga brothers natin. They are very much excited na dumating ang Panginoon, kaya gusto na nilang i-advance before the second coming. Kaya naman, wala gusto na. Ang mga Hudyo sa panahon ni Kristo, they are also sincere, but they are sincerely wrong. At yan ang ayaw mangyari sa inyo. Kaya po, ano pa ang hindi sinagot? Ang hindi rin po sinagot sa atin ay yung mga comment ni Mrs. White na ating binasa. At tingnan natin kung paano nila sasagutin yung sa tinatawag na Isaiah 11. Last 1 minute. Sa last 1 minute, ito yung criticism ko kanina. The kingdom of glory, sabi sa Bible, walang laman at dugo
na magmamana ng kaharian ng Diyos. At nakita naman natin na ang sagot niya, though we respect it, alam natin na medyo mahina ang kanilang foundation doon. Kasi biruin mo, binago ka na nga ng Panginoon before the second coming, tapos babakuhin ka na naman on the second coming. Ano yun Diyos? Nagkamali siya, mahina siya, kaya medyo may re-repair pa sa inyo. I don't think that is biblical. Sa Bible mo kasi ang second coming isang beses lang po. Sabi dito sa Hebrews 9:12, hindi po dalawa second coming. Kasi pag dalawa second coming, hindi na second yun. Third coming na yung tinatawag natin kingdom of glory. Alam mo, Hebrews chapter 9, verse 28, at He will appear again for the second time. Isang beses lang po. Yan ako. Salamat marami. Tatanong po, sino po? Tatanong po, kayo. Okay, mayroon po tayong 10 minuto mga kapatid sa pagtatanong. Sino ang tatanong? Brother Ben o Brother Alba? Kayo o sino? Brother Ben. Okay. 10 minuto po. Okay. Okay. Brother Ronald, pwede bang makipasa mo sa Biblia O prophecy na yung ating pinag-usapan, sinabi ni Kristo na itatayo ng kingdom ay hindi niya gaganapin at hindi niya tutuparin. Pag-ibasa mo litra por litra sa Biblia at prophecy. Dalawa, na hindi niya gagawin itong mga sinabi niya sa Ezekiel 36, sa Isaiah 11, Isaiah 2, sapagkat yan ay tumutukoy na binubuo ng pagtatayo ng kanyang kaharian. Pag-ibasa ng litra por litra sa Biblia at prophecy, ang aking hiling ay 2 aklat. Basahin mo sa kapulungan na hindi itatayo ito ni Kristo ang mga sinabing ito sa Biblia. Litra por litra. At yung nandiyan sa laptop mo, kailangan pakibigay mo yung mismong aklat, yung actual aklat para ma-review natin doon. Kasi yan, na-edit yan eh. Nababago yan. Hindi, kami meron din laptop. Baka kung mo rin tatanong, may laptop din kami. Nababago yan, ibig sabihin. Kung gusto namin i-correct. Sa inyo, nababago nyo kami hindi. Hindi sa katutunan. Nababago nyo kami hindi. Kasi ayaw namin magkamali. Kaya hindi naman okay, ito po, no? Yung tinatanong niya sa akin, may mababasa ba ako na sinabi ni Kristo na hindi niya itatayo yung kanyang kaharian? Na hindi niya gagawin. Na hindi niya gagawin. Sinabi sa Ezekiel 36, Ezekiel, okay. Isaiah 11, Isaiah 2, na pakibasa sa Biblia prophecy ito na hindi niya ito gagawin. Okay. Maliwanag naman yung question niya eh, kung gagawin ba o hindi. Hindi niya tatayo, ibig sabihin. Hindi niya tinatanong kung kailan, kundi kung gagawin o hindi. Ito ang sagot ko. Pakibasa. Okay, so bibigyan niyo ako ng time ha. Ito sagot ko. Hindi ka naman tinatanong kung kailan o hindi. Sa tanong niyo kung gagawin o hindi. Siyempre gagawin niya yan. Sinasabi ko nga sa inyo na yung sa Isaiah 11, binasa ko, gagawin niya ito sa second coming. Pinangako niya yun sa Isaiah eh. Sa inyo kasi before second coming. Ngayon, yung sinasabi niyo sa Ezekiel 36, no? Yan din may tinatanong niyo. Sa Ezekiel 36, mag-irin kayo ng interpretation doon. Kasi ang tinutukoy doon ni Mrs. White sa kanyang commentary sa Ezekiel 36:26 na babaguhin ng puso at mamalahin ng believers, he's not referring to a physical location. He is referring to a Christian who became a new creation. Okay, babasahin ko. Na hindi yun, na tinutukoy niya yung yun ay tumutukoy sa second coming, yung sabi mo na yung Ezekiel 36 ay tumutukoy sa second coming. No, ang Ezekiel 36 hindi tumutukoy sa second coming. Ganun babasahin ko sa inyo. Hindi tumutukoy sa second coming yun. Yung Ezekiel 36 na babaguhin ang kanilang puso, babaguhin ang kanilang ugali at sila ay magbabagong nilalang. Ito po, no? Nasa ano po siya? Nasa dito sa city. Ano ba yung city? Councils to Parents and Teachers. Subaybayan nyo, ha? Councils to Parents and Teachers, page 452. Ito ang commentary ni Mrs. White doon sa Ezekiel 36.
Wala kayong binasa nila sulat ni Mrs. White. Kaya ito, babasahin ko. Ito. Oh. Hindi nyo natutubo. Oh. Kasama na sabi ko sa inyo. Basahin ninyo na hindi yun gagawin ng Panginoon. Hindi sinabi ko nga gagawin eh. Sa Biblia at prophecy. Gagawin nga niya yun. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-insist na ito'y before the second coming. Kasi napatuloy na natin, binasa ko sa Isaiah 11:9, sabi ni Mrs. White, when the Jesus comes in His glory with His Father and His angel. Second coming yun eh. Ngayon, ito sa Ezekiel, bigyan niyo akong time, babasahin ko yung sa Ezekiel 36:26. Ito hindi nyo binasa kasi alam nyo mamamali kayo eh. Councils of Teachers and Parents 452. The truths of God's Word are not mere sentiments, but the utterance of the Most High. He who makes these truths as part of his life becomes in every sense a new creature. Kapag ang isa daw ay tinanggap niya ang aral ng Diyos, nakatago niya isang new nature. He's not given new mental powers, but the darkness that through ignorance and sin has clouded his understanding is removed. The words, a new heart also will I give you, Ezekiel 36:26 mean. A new I give you, the change of heart is always attended by clear conception of Christian duty and understanding of truth. Ayun nga ang sinasabing reform, continual reform. Ganon din yung pagbabago na ipagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus. Kahit yung kingdom sins, iba yung changes ngayon na tayo'y mababago, new creature, bagong linalang, ayon sa 2 Corintios 5:17. Iba rin yung hinihintay ng lahat ng mga creatures na maihayag na ang tunay na mga anak ng Diyos para sa pagbabago pati pag-uugali ng mga hayop. Roma 8, versikulo 19 hanggang sa 22. So doon sa kingdom era, dadalhin ang bayan ng Diyos doon sa Jerusalem ayon sa Joel 3:20-21 at papalitan pa ng dugo, papalitan pa ng puso doon sa dugo na hindi ko pa nalilinisan, sabi ng Panginoong Diyos. Lilinisan ko kanilang dugo. Dahil yung magaling din dahil high blood ngayon ay napipigilan dahil sa message. So, ang fruit of the Spirit, ang last fruit na ikasiyang timpiran. So, naging mabait tayo kahit bugoy-bugoy Bisaya ko. Dahil sa temperance, pero pagdating doon, hindi na ang temperance ang gagamitin lang, babaguhin ang puso, ang nature, pati ng mga hayop babaguhin. At iyon na po ang mararamdaman ng Panginoon. Bago na ang lahat, pero hindi ibig sabihin na walang kingdom era. Ang kingdom era po ay marami tayong passage na iyon ay mangyayari sa before the coming of Christ, but it will last until the coming of Christ. Hindi tayo tutol doon sa binasa ng mga hayop ay bago na pagdating ni Kristo dahil nabago na nga sa panahon ng kingdom era. Iyon din ang turo ni Hotep. Kahit binanggit yung mga turo ni Hotep, hindi ko naman dinala dito dahil hindi yun ang paksa. Pero napag-usapan na rin. Nais ko lang ipakita sa inyo, Bible, Spirit of Prophecy at sa mga sulat ni Hotep, kanon din yung tinatawag na parang kung sa mga butterfly pa, tinatawag yun na yung naging uod, naging cycle, may tawag dyan na transformation, pero may iba pang termino sa science. So, babasahin ko na yung itinuro ni Hotep tungkol sa kingdom, hindi lehes, hindi contradiction doon sa mga turo ng ating pioneers na binago ng mga huling Adventist na tinatawag modern Adventism. Tingnan po ninyo at pakinggan ang sinabi ni Victor Hotep, quoted din sa mga passages Bible at Spirit of Prophecy. Dito sa 2 Answerer, page 85. The Bible says, in the days of these kings that are symbolized by the 10 toes of the great image, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. It shall break in pieces and consume all the kingdoms. Kaya in the days of these kings, hindi sinabing after the days of these kings, God of heaven shall set up a kingdom. Observe that the stone, the kingdom does not become a great mountain until
after it smites the image. Hindi naging kingdom hanggang sa hindi muna winasak ang lahat ng mga kaharian na pinakatawanan ng imahen. Showing that the kingdom begins its infancy with only the first fruit, the 144,000. Who shall stand on Mount Zion with the Lamb? Revelation 14:1. Bible po yun. And who latter, after they have garnered in the second fruits of the living, is mighty nations. Finally, there come from the grave and the saved. Yun ang resurrection na binasa kanina sa 359 ng Great Controversy. Those who come from the grave and saved of all ages fully, yung lubusan, to make up the great mountain, the kingdom complete. So, iyon po ay hindi total ang sulat dito, ayon sa sulat ni Jote, na it will last until the coming of Christ. Ang tinutulan po natin, yung mga namanan natin na mga turot Arab na hindi natin alam, galing kay Keith, kay Barnes, dahil iyon ay sinunod at pinag-aralan ni yung ating editor sa Review and Herald noon pa man na si Uriah Smith, nakuha niya kay Gibbons, nakuha niya kay Hippolytus. Halimbawa, ito sinulat niya dito sa tutunayan ng the events, works, and fragments of Hippolytus. Ito ang inaya ngayon sa huling mga panahon na ito na rin ang itinuro ng Adventist at ganun din ang itinuro na ni Uriah Smith sa bandang huli. After a little space, the stone will come from heaven. Ito ang turo ni Hippolytus. Saan manggagaling daw ang stone? From heaven. May sinabi ba sa Daniel 2 na it come from heaven? Wala. So, ito ang sinabi, it come from heaven, which smites the image and break it in pieces, and subverts all the kingdom, and gives the kingdom to the saints of the Most High. This is the stone which becomes a great mountain and fills the whole earth, of which Daniel says, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and was brought near before him. And there was given him dominion and glory and a kingdom, and all people, tribes, and languages shall serve him. And his dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom shall not be destroyed. So, ang paliwanag ni Hippolytus, siya na rin ang ating turo, na iyon ay second coming dahil ang bato nga ay si Kristo sa maraming talata. Pero sa Daniel 2, walang sinabi na iyon ay second coming of Christ o Christ alone. But our stand is, we believe that Christ and His people constitute that stone intended to fortify or the whole chapter of Daniel. So, iyon po ang paliwanag na galing kay Hippolytus, pero ating ikumpara sa paliwanag ng Spirit of Prophecy ayon sa Great Controversy, page 479, kung tumugma ba ang kay Hippolytus at ang ating stand ngayon sa sinabi ni Ellen G. White ayon sa quotation sa Daniel 7:13-14 na pinuha quoted by Hippolytus. Ito ay Bishop of Catholic, the Anti-Nicene Father, at ating patunayan na hindi siya, kahit sa Katoliko, hindi siya tunay na nananatiling Katoliko, rebelde siya sa Katoliko. Tinawag na siyang Anti-Nicene Father, pero pinuha natin ang kanyang doktrina. Compared to Great Controversy 479-480, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven unto the Ancient of Days, and brought him near before him. Dinala siya palapit sa Ancient of Days, yun ang Ama. And there was given him dominion, at binigyan siya ng dominion and glory, yung kalwalhatian,
Any kingdom. Tandaan natin, pansinin natin, anong kingdom, saan ang location, langit ba o sa lupa? That all people, nations, and languages should serve Him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away. Daniel 7:13-14. The coming of Christ, here described, is not His second coming to the earth. Tandaan po natin na hindi lahat ng sinabing coming ay visible coming of Christ to this earth. Ang sabi, He comes to the ancient of days in heaven to receive dominion and glory and a kingdom which will be given Him at the close of His word as a mediator. It is His coming and not His second coming to the earth. Maliwanag? Iyan po, huwag kayong pumakpak. Ayaw si brother din ang palakpakan. Pero sa 47 ng gas, mayroong palakpakan. Okay na, mga kapatid, ako ay nasisiyahan po dito dahil ang samaan ng ito dito. So, dito po sa ating pinag-aaralan, kahit ang glory, sitting up of the Father in glory, pakihiram ng controversy, ay hindi basta sinabing kingdom of glory. Ang glorification po na yun ay iyon ang second coming. Naniwala tayo na glorious ang second coming. But remember, ang sabi, we are changed from glory to glory. We are changed from character to character. We are changed to be a new creature from one stage to another. So, doon sa kingdom era, mayroong pang lilinising dugo, mayroong pang papalitang puso, pero hindi ibig sabihin na iyon na ang second coming of Christ of 1 Thessalonians 4:16 na mapubuhay na mapuli ang mga nangamatay at napapalitan na ang dugo at laman dahil walang papasok nga ayon sa 1 Corinthians 15:30, walang papasok sa karya ng langit na laman ng dugo. So, this time of prophecy is still in this earth. Kaya po, yung change of character to character, ang sabi ng William 5:42, the path of the just is progressive from strength to strength, from grace to grace, from glory to glory. Yung po ay 2 Corinthians 3:18. We are changed from glory to glory. Is there any glory in the kingdom of David? Yes, that is a glorious kingdom, but not the glory of the second coming. But this glory will be full at the second coming of Christ. Yan po ay mababasa natin sa Great Controversy 416 at ito po lang ang aking makakayanan dahil ang oras ay napakalakas lang po hindi ko kayong masatisfy sa lahat ng aking babasahin. He shall build the temple of the Lord. This is the prophecy in Zechariah 6:12-13. The branch shall build the temple of the Lord. This temple represents the living temple gathering all people from all the four corners of the earth. He shall build the temple of the Lord by sacrifice and mediation. Christ is both the foundation and the builder of the church of God. The Apostle Paul points to him as the chief cornerstone. Cornerstone si Paul. The people, the Apostle Paul points to him as the chief cornerstone, in whom all the building fitly bring together, grew it into an holy temple in the Lord, in whom ye also, he says, are building together for an habitation of God through the Spirit. Ephesians 2:20-22. He shall bear the glory. So, he shall bear the glory. When and what time and where? Ang sagot, to Christ belongs the glory of redemption for the fallen race. Through the eternal ages, the song of the ransom once will be unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. To him be the glory and dominion
forever and ever. Revelation 1:5-6. He shall sit and rule upon his throne. He shall sit upon the Father's throne and the Father David. Lucas 1:32-33. Walang David sa langit.